Mga kabayan, nagbigay ng pahayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa magiging laman ng kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA mamayang alas 4 ng hapon, July 22, 2024. Ayon sa Pangulo, tapos na at planchado na ang kanyang script o talumpati para ipakita sa publiko ang mga nagawa ng kanyang administrasyon sa loob na nakalipas na 3 taon. Sabi pa ng Pangulo, masyadong mahaba at marami siyang gustong sabihin sa kanyang SONA. Pero aniya baka kapusin sa itinakdang oras kaya isa-summarize na lang niya ito. Napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan namin yung prioritize na lang lahat. Tapos na pwede makapag-explain ang ating mga sekretary dun sa mga detalye ng mga diba. Kaya nandun tayo ngayon. Tapos na yan. Sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lingwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandun. At meron tayong may papakita sa taong bayan na may nagawa sa nakaraan sa isang taon. Ayon sa Pangulo, gusto niyang ibida sa mga Pilipino yung mga tagumpay at nagawa ng kanyang administrasyon at yung mga proyekto na ginawa at sisimulan pa lang. Maging ang kanya daw mga pangako sa publiko ay laman din ng kanyang SONA para malaman ng tao kung ito ba ay nangyari o natupad. So, i-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Sabi rin ni President Marcos, mamahagi ang gobyerno ng briefing material sa media, public at private partners, gayon din sa mga paaralan. Ito'y upang talakayin ng detalyado ang mga napagtagumpayan na administrasyon sa nakalipas na 3 taon sa pwesto. Para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung yung mga pangako na ating sinabi kung talaga nating tinutupad. And that's basically what the SONA is going to look like. Samantala, ibinunyag naman ng mga otoridad, partikular ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, ang talamak na online lab scam na kanilang na-discover sa raid na Pugo Hub sa Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Ayon kay Yusek Gilbert Cruz ng PAOK, kumpleto na sila ng package kasama na ang mga babaeng nagpapanggap na naghahanap ng boyfriend o makakasama. At karamihang target nila dito ay yung mga foreigner na 35 years old pataas at mga single o byudo na naghahanap ng partner online. May training room sila eh. Tuturuan ka paano ka gumawa ng yung package story na yan. Nag-assume sila ng character. Halimbawa, si Brenda ganito, nag-aaral, wala na siyang nanay, may negosyo siya. Basta pa-cute ang storya. Kasi tinitingnan nila kung saan ka weak. Ang weak point mo is yung sawi ka sa pag-ibig. O kaya ang weakest point na nakikita nila sa'yo dahil sa nakalagay sa profile mo. Ikaw ay byudo, di ba? Naghahanap ka ng kalinga. Samantala, mainit pa rin ngayon ang usapin sa social media kaugnay sa kasalukuyang sitwasyon at kinaroroonan nitong kontrobersyal ang suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Go. Bunsod na rin ang mga naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian na may iba pang mga paraan si Alice Go para makatakas. Ito ay sa kabila ng pahayag ng Bureau of Immigration na hindi pa nakakaalis ng bansa ang suspendidong alkalde. Ito nga naman ang aking hinala dyan. So, by land, ang ginawa nilang pagsibat and then through private plane yan, sumibat na. Ganon. At saka, ito rin yung sinasabi nito ni Senator Gatchalian na posible ang ginamit ni Mayora na passport ay yung kanyang Chinese passport. Kasi may Chinese passport naman talaga si Mayora. No. Kaya nagulat din ako, ang mabasa ko na, pareho kami ng hinala nito ni Senator Gatchalian. Despite na ang abogado ni Mayora, sinasabi niya na nandito pa rin naman etong si Mayora sa Pilipinas. And then pina-check din daw naman nila sa BI, wala silang nakita na record ng Bureau of Immigration na ito po ay si Mayora ay lumabas ng bansa. Pero, sabi niya, alam naman natin na may iba pang way para tumakas. So, possibility nito, somewhere dyan po ng Zambales yan. And then, along the way, highway, pinick up na yan.
pwedeng ng Chinese Coast Guard, di ba? Pwedeng ganun eh. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa iyong palagay, nasaan na nga ba si Mayor Alice Go? Nasa Pilipinas pa kaya siya o nakasibat na papuntang China? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ibinunyag ng mga otoridad ang talamak na love scam sa mga iligal na Pogo Hub sa Pampanga at Tarlac. Base sa tinatawag nilang package story, magpapakilala ang isang babaeng Pogo worker turned scammer sa kanyang biktima. Karaniwang target ang mga lalaking edad 35 pataas na taga-Amerika at Europe. Pinupuntirya raw ng mga scammer ang mga single, hiwalay sa asawa at mga taong may emotional problems. Magpapanggap siyang mula sa isang broken family pero nagsumikap na makaahon sa hirap. Sasabihin din daw nitong nag-aral siya sa Singapore at lumipat sa Malaysia para magsimula ng bagong buhay. May training room sila eh. Tuturuan ka paano ka gumawa ng yung package story na yan. Nag-assume sila ng character. Halimbawa, si Brenda ganito, nag-aaral, wala na siyang nanay, may negosyo siya. Basta pa-cute ang storya. Magpapadala pa raw ang scammer ng mga larawan mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang bahay. Pero ito pala, set up lang sa loob mismo ng Pogo compound. May mga nakahanda na rin umanong larawan ng mga babae at mga pagkain na ipadadala sa biktima. Sa oras na mapaibig na ang target, aayain na ito ng scammer na mag-invest sa cryptocurrency. Ito ay isang virtual asset na pwedeng gamitin pambili ng mga produkto at serbisyo. Ginagawa umano ito ng mga Pogo worker sa tulong ng mga psychology expert. Hanggang 18 oras daw ang trabaho ng mga scammers sa loob ng isang araw. Sa oras na hindi maabot ng empleyado ng Pogo ang kota sa panloloko, dito na siya dadalhin sa loob ng torture room. Kung naisipan naman niya na umalis na o mag-resign sa loob ng Pogo compound, kinakailangan niya magbayad ng 150,000 pesos hanggang kalahating milyong piso. Pagpapaigting ng ekonomiya, paglaban sa kriminalidad at pagtugon sa iba pang problema sa lipunan. Ilan lang po yan sa mga magiging laban ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address bukas. Tapos na o nagawa na ang speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation Address bukas, July 22. Base ito sa naging pahayag ni Pangulong Marcos nitong Biyernes. Ayon sa Pangulo, binubusisi na lang nila ang ilang detalye bilang bahagi ng paghahanda. Napakarami ang gusto kong pag-usapan. Baka humaba masyado, kaya hinahanapan namin yung prioritize na lang lahat. Tapos pwede makapag-explain ng ating mga sekretary dun sa mga detalye ng iba. Kaya nandun tayo ngayon. Pero tapos na yan. Sinusubukan lang namin na tiyakin na maganda na yung lingwahe, na maayos lahat ng nais namin pag-usapan ay nandun. At meron tayong may papakita sa taong bayan na may nagawa sa nakarang isang taon. Nauna ring sinabi ni Pangulong Marcos na magiging laman ng kanyang SONA ang mga update sa mga hakbang ng administrasyon upang may angat ang buhay ng mga Pilipino. Kasama rin ang pagpapaigting na ekonomiya, paglaban sa kriminalidad at pagtugon sa iba pang social problems ng bansa. So, i-report ko kung talaga bang yung mga sinimula natin ay tuloy-tuloy at maganda pa rin ang progress at kung gaano pa katagal bago matapos yung mga malalaking project na yan. Sabi rin ni President Marcos, mamahagi ang gobyerno ng briefing material sa media, public at private partners, gayon din sa mga paaralan. Ito'y upang talakayin ng detalyado ang mga napagtagumpayan na administrasyon sa nakalipas na 3 taon sa pwesto. Para malaman ng tao kung ano yung ginagawa natin at kung yung mga pangako na ating sinabi kung talaga nating tinutupad. And that's basically what the SONA is going to look like. Sa isang interview, sabi nga ni Senator Gatchalian, ang gusto lamang, this was July 2 July 2 yung sabi niya na gusto niya kay Mayora lumantad at ibulgar na lahat, aminin na ibulgar na lahat kung sino-sino yung kanyang kung ano yung kanyang mga nalalaman diyan po sa operation ng Pogo. Okay?
Pero, ang kapansin-pansin po dito mga kapatid, pagkatapos nung June, I guess it was June 26 ata yun, na nagkaroon ng, awag dyan, nagkaroon ng, may hearing pa nun pangatlo yata yun, hindi niya na ito dinaluhan. Di ba? At yun na nga, nung hindi niya ito dinaluhan, nako, eto June 26. Okay? June 26 yan. Ito yung hindi niya dinaluhan, tapos may nakakita sa kanya, may video, may nag-upload na siya po ay, nung araw na yun, mga oras na yun nag-hearing, siya ho ay sumakay ng helicopter. Ito nga naman ang aking hinala dyan. So, by land, ang ginawa nilang pagsibat, and then through private plane yan, sumibat na. Ganon. At saka, ito rin yung sinasabi nito ni Senator Gatchalian na posible ang ginamit ni Mayora na passport ay yung kanyang Chinese passport. Kasi may Chinese passport naman talaga si Mayora. Oh. Yun. Kaya nagulat din ako, ang mabasa ko na, pareho kami ng hinala nito ni Senator Gatchalian. Despite na ang abogado ni Mayora, sinasabi niya na nandito pa rin naman etong si Mayora sa Pilipinas. And then pina-check din daw naman nila sa BI, wala silang nakita na record ng Bureau of Immigration na ito po ay si Mayora ay lumabas ng bansa. Pero, sabi niya, alam naman natin na may iba pang way para tumakas. 'Di ba? Doon na nga lang, sabi ko nga, doon na nga lang sa Zambales Bakit kailangan pang pumunta nung sasakyan doon dito sa Manila? 'Di ba? Para lang pumunta, let's say, ng NAIA, and then sasakay ng private jet. 'Di ba? So, possibility nito, somewhere dyan po ng Zambales yan. And then, along the way, highway, pinick up na yan. Pwedeng ng Chinese Coast Guard, di ba? Pwedeng ganun hindi ba meron ding mga balita noon na ang tatay nito ay may connection? Ano yun? Alam ko, Taiwan yung naglabas nung content na yon sa kanilang investigasyon. Ang tatay ni Mayora ay may koneksyon doon sa mga espiya ng Communist China na nandoon po nakabase sa Hong Kong. So possibility nito, 'di ba, from Zambales, then backdoor exit ang ginawa, then nasa Hong Kong. Posible yan. Now, bakit sinasabi ng abogado na nandito? Siyempre, trabaho niya yun 'Di ba? Nasabihin niya na andito. Pero ang tanong nga, dapat ma-question siya, kailan mo huling nakausap? At saan? If it was over the phone, okay, kailan? 'Di ba? Ano yung phone number ni Mayora? Dapat matanong po yan pagdating ho dyan sa investigation. Now, kahapon, sabi natin, ayon naman po ito sa kanyang abogado, ni Mayora, si Attorney David, na siya daw ay, Mayora was contemplating, diba, to show up, surrender sa Senado. And then, sabi rin naman ni Chis Escudero, it depends on Risa Ontiveros kung papayagan siyang hindi na ikulong kapag nakumbinsi niya ang committee na magpapakita siya palagi sa mga pagdinig. Diba? Yung ganon. Kaya sabi ko, teka muna. Bakit parang gusto na naman ninyong pakawalan? Kaya nga tayo natatakasan dahil sa sobrang kupad ninyo sa trabaho. Diba? Sinasabi kung ano yung kanilang natuklasan doon sa backdoor, doon sa executive session. Diba? Tapos ang nakapansin-pansin tuloy, ako binabantayan ko po, kung pagkatapos nito, because I was thinking na possibility nito, pagkatapos na ma-extract yung mga information from Alice, ay patatakasin ito. Diba?
So, ganun. Sa akin naman, kung nakatakas, wala nang problema eh. Bakit? Eh, yung ending naman talaga rin ni Alice, ba't din eh. Kung na-extract na, nalabas na ni Alice lahat ng kanyang nalalaman, eh, good. At ako'y naniniwala na nangyari na yan dahil etong pagkatapos ng executive session na yan, ano ho nangyari? That was the second, the second hearing nila eh. Ang nangyari doon, nag-press conference yung mga senador natin na nag-iimbestiga and then sabi nila, sila mismo ho nagulat dahil sa natuklasan nila, sabi pa nga eh, nanindig yung balahibo ko. No. Parang si Gatchalian yung nagsabi noon, tumayo balahibo ko sa mga mas marami pang nalaman namin, mas marami pa kaming natuklasan tungkol dyan sa Pogo. Diba? Tapos noon nagsimula na nga yung sinasabi na kapag ka nalaman ng taong bayan kung sino ang nasa likod nito, tiyak na magigimbal ang taong bayan. Eh, sino naman yun? Ang ituturo nung. Kaya nga ang sabi ko dati, if you remember, di ba? Sino nakakaalala nun? Di ba ang sabi ko? Possibility nito ay ang presidente ng Pilipinas, vice president, mga senador, di ba? Ganon katindig yung kung magigimbal ang sambayan ng Pilipino. Oh. So sino ba yung nasa level ng presidente? Di ba? Sabi ko nga, kung ikakanta si Duterte, hindi na ako magtataka doon. Kasi alam naman natin na si Duterte, yan yung nagsulong talaga ng pagpasok ng Pogo rito. At kung yung sinasabi nila, the reason behind, kaya pinapasok dito yan, kaya ho pinapasok yan dito dahil kailangan natin ng pera, hindi ho. Nangailangan tayo ng malaking halaga nung panahon na po ng pandemic. Pero ano ang nangyari naman noon, di ba? Bago pa magkaroon, 2016 pa lamang, mari-research nyo yan, nagpa-process na ng Pogo license ang PAGCOR. Ako ho para sa akin, dapat sa SONA ng ating Pangulo, I'm praying na doon yan na ho sabihin na iba na ang Pogo. Kasi nakikita ngayon na marami hong mga Pogo na nag-underground. Ang fear natin is yung Pogo, kapag binan ng gobyerno yan, mag-underground. Well, actually, they're doing that. May mga Pogo ops dito, pero nag-underground sila. Kaya nga sabi ni Richard Gomez, the only way or one of the possible ways na para ma-determine kung nasa ng Pogo ops, is tignan ng area kung saan ang mayroong napakalakas na internet usage. Kasi kung nasaan po yung mga parang call center, makikita mo talaga yung lakas ng bandwidth na nakukonsumo. Either ito ay through wired internet, o kaya naman yung via satellite, nakikita yan. Diba? Kasi grabe na ho talaga. Kita nyo naman din yung nangyari doon sa Porac, Pampanga. Yung farmland ng mga magsasaka na dapat sana ay na-turn over ng nakaraang administration sa mga magsasaka, ang nangyari na-turn over sa mga tsekwa. At nagkaroon ng fairy tale na mga facilities doon na napakaganda naman talaga. And I was actually reviewing the video kanina ng kuha doon sa loob at saka yung aerial view nito. Ang ganda. Sinong mag-aakala na yun pala ay farmland ng mga magsasaka? Diba? And again, ako po, hindi pa rin nagbabago ang aking paniniwala na wala na rito si Mayora. But again, what I'm praying for is sana ho mali ako na wala na si Mayora dito. Yun ang aking gustong mangyari. Na siya po ay humarap sa susunod na hearing sa July 29. Oh. Diba? Para mas marami pang maitanong sa kanya. At mas marami pang matuklasan, 'di ba? Kung possibility na gagawin siyang state witness, why not? Kaysa naman sa i-deport na lang natin. Kasi pag kinasuhan yan, mag-serve dito ng sentensya, 'di ba?
Alam mo naman ang China. Ang pogo ho, mga kababayan. Ah, ang fear nga nila, posible sa justice system natin, may influence na rin sila. Yan. Dapat nga kasi nung time na nagkaroon ng malakas na ebidensya dyan kay Goo, dapat naglagay na sila ng security na bantayan na siya. At nakatimbre timbre na dapat sa immigration para di makatakas. Yun nga ang tanong nga, dumaan ba ng immigration? Di ba? Baka backdoor yung ginawa. Nasa Davao ang base ng Lord of the Pogo sa Pilipinas. Kaya si Alice Goo nakatakas pero ang lahat ng ari-arian niya na nandito sa Pilipinas habang buhay nang hindi makakatakas. Correct. Forfeit, masisequester ng gobyerno yan. Kaya nga yung mga relatives kako na namatayan dyan sa Pogo, then they can file, pwede sila mag-claim ng compensation, and then yung mga ari-arian ni Alice, doon kukunin yung compensation sa kanila. Okay, so iwan muna natin ito, and then abangan natin susunod na kabanata. Pero natutuwa lang ho ko rito kasi meron na pong isang senador na nag-i-investigate nito ang kumukumpirma na rin ho sa ating paniniwala na ito hong si Mayora Alice Goo wala na sa Pilipinas. Siguro pagkakataluhan na lang namin dito, pinatakas ba dahil marami ng ikinanta nung executive session and everything is just a drama o talaga lang tumakas?